salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Okay ba kayo? Parang mahina, boses. Alam kong kabaka pagka pinati natin mahingay eh. Okay ba kayo lahat? Yan, magandang hapon po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sana naman po konti lang kayo. Ako po si Consul Joey TJ Lizon. Ako po ang kakambal na kapatid ng ang aming mga pamilya. Meron kami mga hindi pinapagkakunawaan paminsan-minsan, pero palagi po ito nakatutok sa pagserbisyo. Dahil parehas po namin gusto pagsilbihan ang 5 distrito. Naniniwala po kami na si Congressman Amado Bagaching po ay ang tamang maging ama ng ating distrito. Lalong-lalo na, makwento ko po sa inyo. Dahil sa storya po ito ng mga konsyal natin. Yung mga konsyal po natin, nung nagdeklara po sila na mag-i-isko moreno na sila, inipit po ang kanilang opisina ng kasalukuyang alkalde. Sa totoo lang, inipit sila, tinanggalan sila ng kakayanan na tumulong para sa ating distrito. Nung sumama po sila kay Yorme, nawalan sila ng ama kung tutuusin. Dahil si Yorme, syempre, kailangan niyang umikot sa buong Maynila. Wala silang ulo ng panahon na yon. Iisang tao lang ang lumapit sa mga konsyel natin at sinabi, huwag kayong mag-alala, sasama ako sa inyo, tutulungan ko kayo lahat. Yan po si Congressman Amado Bagaching. Kaya hindi po namin makakalimutan yon. Noong panahon po na delikado, walang ama, walang direksyon po ang mga magiging konsyel natin. Si Congressman Amado Bagaching po naglakas ang loob, sasama ako, Yorme's choice, tutulong ako, huwag kayong mag-alala, sumama kayo sa akin, nandito ang puwersa ng kabaka. Dahil po dyan, kami po, ang aming buong pamilya, buong-buo po ang suportang ibibigay po namin kay Congressman Amado Bagaching. Makakaasa po kayo dyan. Alam niyo po, ito po sa tagal po ninyo sa kabaka, alam niyo po pag nagsasalita sa inyong harapan, nanggagaling sa puso ang sinasabi na totoong tao ang kausap niyo. Ang hiling ko lang po sana sa inyong lahat, pagkatapos po ng mga event na to, bababa po ang buong Yorme's Choice sa inyong mga barangay. Kakatok kaming lahat sa inyong mga pintuan. Baka naman mamaya, pagkatok namin sa mga pintuan ninyo, mahuhulyo kami sa inyo, ha? Okay lang ba samahan nyo kami pag-ikot sa mga barangay ninyo? Talaga? Kailangan na kailangan namin ang tulong ninyo. Kailangan namin ang tulong ng kabaka. Dahil ang eleksyon na to, ang magdidikta sa susunod na henerasyon, kamusta yung mga anak natin lahat. Sama-sama tayo, stream natin yung Yorme's Choice. Pwede po ba yun? Talaga? Promise? Makakaasa po kami dyan, ha? So yun lang po. Masaya po kaming lahat. Nandito po ang aking nanay, nandito po ang aking kapatid. Masaya po kaming nandito sa anniversary po ng kabaka. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Ang susunod po natin, yung mga mag-perform. Alam nyo ba nga nag-perform sa gitna? Kailangan malakas yung hiyawan. Pwede parinig ng hiyawan ito. Isa nga. Lakasan pa natin para maganda yung mga performance. Lakasan pa natin. Sige nga, hiyawan pa nga isang hiyawan dyan. So yun lang po. Balik ko na po kay Ate Cristal. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you sa aking kaibigan, Consul EJ. Alright! I think you are ready, and partner, I think they are ready for an intermission. That's right. But it's not an intermission, it is a competition. You know proper. Competition proper. All right. Pero bago yan, acknowledge din natin ang ating mga Board of Judges. O, siyempre, sa bawat competition, meron tayong lupo na minampanan. Board of Judges, at atin ang mapapakilala sila. Pwede kayo mag-score mula doon sa inyong kinaupuan para doon sa mga paborito nyo na gusto nyo na pagkatanghal. Pero ang official score ay magmumula sa ating Board of Judges. O, pakilala natin, Chris, ang ating members of the Board of Judges. Yes, okay. Hanap ko lang yung QR. Una nating judge ay former member ng POEA Governing Board, former OWA trustee, former president of the Girl Scout of the Philippines, Manila Council,
and the wife of former Congressman Joey Hizon. Nandyan po si Ma'am Lita Hizon! Madam Rita! Come on down. Nandiyan na pala sa kamesa ng ating Board of Judges. Our next judge is a certified youth leader na tagapagtanggol ng mga kabataan. Ang presidente ng SK Federation ng Maynila, ang ating kagala-gala konsehala, Yan Ibay! At ngayon, mula naman sa ating kasama, ang may bahay ng presidente ng Kabaka Foundation. Nandito din para tulungan tayo at mag-judge si Tita Rovel Antonio! Good afternoon, madam. At ang bubuo ng ating Board of Judges, our judge is a model and an actor at nakilala siya sa role na Pablo Caballero sa Batang Quiapo. Nandito ba? Kita ko ito. Nayakap niyo si Ivana. Nandito ba? Siya rin ang gumanap na Archie Aguero sa ABS-CBN. Ladies and gentlemen, ang ating judge, Elijah Carlas! Ang daming fans! Talaga? I guess nanonood sila ng mga Batang Quiapo! Ay, tubong Maynila yun. Batang Quiapo. Correct. At Elijah. partner, ano kaya ang criteria for judging? O, ito naman yung pamantayan na susundin natin sa pag-score ng mga performing groups. Una-una, 40% goes to choreography and Percent audience impact! Ayan! Kung sino ang pinakmaraming kamag-anak at kaibigan na nandito sa Ninoy Aquino Stadium. For a total of 100%. At syempre, meron naman tayong premyo na nakalaan para sa mga magsisilahok sa ating competition. And our grand champion will win 50,000 pesos! Yan! Cash! 50,000! At yung mga hindi naman magwawagi, hindi naman aalis o uuwi nang walang napapalanunan dahil bawat isa sa kanila ay mag-uwi ng 10,000 pesos! Pero partner, ulitin ko lang, wala naman po atang mukhang uwing luhaan. O pati sa mga ano? Sa mga Lahat membro natin. ay magiging masaya ngayong araw na to. Pasko na agad. Correct? Pasko na agad sa Kabaka. Alright. Huwag na natin patagalin na. Meron na tayong unang grupo na nandiyan na po. Nakahanda na. At magpe-perform mula sa Intraport Zone 68-69. Mga kaibigan, judges, if we are ready, our first performance comes from Tribo Intraport!
Yes, sir! Vote wisely sa Senado, ha? Yan ang paalala sa atin. Huwag tayong basta-basta puputo. Ha? Pwede. Papakinggan na natin ang mensahe ng ating kaibigan para sa ating mga kapatid din sa Kabaka. Ladies and gentlemen, ang magiging Congressman Wilbert Lee! Ating magiging senador! Oo nga naman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, maraming salamat. Napakalaking karangalan ko po na makasama dito sa pagdiriwang ninyo ng ika-39 anniversary. Pero siyempre, bago ang lahat, gusto ko muna pong batiin ang mga kasamahan ko po dito sa Your Best Choice. Sa pangunguna po ng ating pinaka-aantay ng pagbabalik po ng ating mayor, Yorme Isko Moreno. Dito po siya, palakpakan po natin siya. At of course, ang kanyang Vice Mayor G. Atienza, ang ating mga konsehal ng ika-distrito 5. Be, I love you. Konsehal Borromeo, Konsehal Espiritu, Konsehal Hison, Konsehal Ignacio, Konsehal Loriano, and Konsehal Yupanco. And of course, ang aking pong tinatawag na teacher, kaya lang ayoko po sumabay sa kanya ngayon, baka po ako madamay. No? Si Congressman, ang magiging kasama po natin sa Senado, Rodante Marcoleta. And of course, kay Konsehal Yan Ibay, nandito siya kanina, hindi ko na po siya nakita. And kay Congresswoman Crystal Agatsing, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Napakalaking karangalan ko po na makasama po ninyo. Ito po, alam po ninyo, nung Sabado, ako po ay pumunta sa opisina po ni Congressman Amado Magatsing. Teka, of course, nakalimutan po, last but not the least, of course, ang founding president po ng Kabaka, si Congressman Amado Magatsing. Nung Sabado po, pumunta po ako sa opisina niya at matagal po kami nag-usap. At ang sabi ko nga sa kanya, alam mo, hangang-hanga ako dahil nalaman ko, 39 years na po itong inyong organisasyon. No? Sabi ko sa kanya, paano mo ito napatagal ng ganyan kahabang panahon? Dahil bibihira po ito. Bibihira na tumatagal po ng ganyan. Lalo na po, kapag ito po ay politikal. Pero ito pong ganito katagal, kahabang panahon, nagpapatunay po ito na ang inyong pong layunin, ang advokasya po ninyo ay hindi lang po pampolitika, kundi serbisyo publiko. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong sarili. At of course, ang inyong pong founding president, si Congressman Amado Magatsing, alam po natin, hinihintay na rin po natin lahat na pumalit. Tama ba? Bago po ituloy ang aking sinasabi, konting pagpapakilala lang po. Kanina pagpasok ko dyan, doon sa likod, meron po ako narinig. Ang sabi, yoy, bumababa ho sa kotse si Lee Min Ho. Si Lee Min Ho. Natatawa ko po si Yorme. Sabi, si Lee Min Ho, dumarating, bumababa. Ako, hindi po ito si Lee Min Ho. Si Wilbert Lee Ho ito. Si Wilbert Lee Ho ito. Kamag-anak ko po si Bruce Lee. Pinsan ko si Jet Li. Pero sinisigurado ko sa inyo, hindi po ako lumaki sa farm. At hindi ko nakakalimutan po yung aking kabataan. Ako po ay Bicolano, taga Sorsogon, pero dito po ako sa Tondo pinanganak. Sa Tondo. No, dito sa, ewan ko, Yorme, kung nandiyan pa yung Mother Seaton, na hospital dati, parang may Meridian o parang gano'n. Diyan po ako pinanganak sa Tondo. At halos sobrang kalahati po ng buhay ko
dito na rin po ako sa Maynila lumaki. Nakatira po ako nung ako ay nag-aaral dyan po sa Antonio Rivera, sa may kanto ng Kirikada, Antonio Rivera. Diyan po ako lumaki, yung Philippi ang building. Doon po kami sa third floor na umupahan. Baha po dyan lagi, Yorme, kapag maulan noon. Noong naglalakad ako papuntang Padre Alguel, tumatagos ako na masakal. So, dyan po ako lumaki. Kaya gaya po ninyo, mahal na mahal ko rin po ang Maynila. Malinaw na malinaw po sa akin kung ano po yung aking ipinaglalaban. Ito pong mga sinimulan po natin sa Kongreso. Kapag tayo po ay pinalad sa tulong po ninyo, ipagpapatuloy po natin ito sa Senado. Ano po yung ipinaglalaban ninyo? Sa akin pong pag-iikot, ano po ang pinaglalaban natin? Sa akin pong pag-iikot sa buong bansa, isa lang po ang lagi kong naririnig. Yung hinaing, yung takot, at pangamba po ng ating mga kababayan. Ano po yan? Yung takot po sa pagkakasakit. Ang dami-dami po nating kababayan, pinipili na lang nakaratay sa bahay. Ayaw mo padala sa ospital. Para bang nag-aantay na lang ng oras. Dahil kapag dinala sa ospital, walang pambayad, walang pambili ng gamot. Lalong mababaw sa utang, lalong malulugmok sa kahirapan. Kanya po ang realidad na nangyayari po sa atin. Kaya po ang ipinaglalaban natin na sinimulan po natin sa Kongreso. Nung nakarang taon, nung una po natin sinabi na napakaraming pera po para sa kalusugan na nakadeposito lang sa bangko. Ngayon po, ito po ay mahigit kalahating trilyon na. 504 billion na nakadeposito sa bangko. Pinapatubuan ng interes, pinapalaki, samantalang minuto habang tayo po ay nandito nag-uusap, meron tayong kababayang namamatay. Dahil ayaw magpadala sa ospital. Dahil wala kang pambayad. Hindi po ito katanggap-tanggap. Bakit po natin ito pinapayagan? Kaya po, pinaglaban po natin ito. Ito pong perang ito para sa kalusugan. Dapat gamitin lahat para tuluyan na pong maging libre ang gamot at pagpapagamot. Kailangan po gamot mo, sagot ko. Kami pong nasa gobyerno, kailangan po ang gamot nyo, sagot po namin itong lahat. Yan po ang ating ipinaglalaban. Nasimulan natin, may napagtagumpayan tayo, kaya po naging libre na ang dialysis. Tumaas ng 30% ang benepisyo sa PhilHealth. Napataas ang coverage sa breast cancer, pero kulang na kulang po ito. Kaya bago po matapos ang taon, ang ating ipinaglaban nung nakaraang budget, kaya nga po nagkaroon po tayo ng agawan ng mic sa Kongreso. Mabuti po dito, napakaraming mic. Hindi ko po kailangan mag-agaw ng mic. Ang dahilan po dito ay dahil po sa ipinaglalaban natin. Bago matapos ang taon, additional 50% na increase sa mga benepisyo matatanggap sa lahat po ng miyembro ng PhilHealth. Sino po mga miyembro ng PhilHealth dito? Naramdaman naman ninyo, kung kayo ay nagkasakit, ginamit ninyo ang PhilHealth, ano po ang nangyari? Ha? Walang nangyari. Napakababa ng binabawas. Lugi pa kayo. Tama ba ako? Lugi pa kayo sa hinuhulog ninyo. Kaya gusto po nating mangyari, ngayon po bago matapos ang taon, another 50% na pagtaas sa mga benepisyo na binibigay po sa inyo. Ito pong pagpapagawa ng salamin sa ating pong mga senior citizen at sa lahat po ng malabo ang mata. Libre na po ito simula po ngayong Nobyembre. Libre na po ito. Yung pagpapagamot sa puso, pagpapaopera
angiogram, angioplasty, bypass surgery. Hanggang 80% na po ang sasagutin ng PhilHealth. Ganon din ang pagpapagamot sa cancer, chemotherapy, radiation, lahat po ng klaseng pagpapagamot sa cancer. Up to 80% na rin po ito. At kung kayo ay senior citizen, libre na po yan dahil may 20% pa kayo discount. Yun po mga PET scan, CT scan, iba't ibang klaseng scan. Ito po ay magiging libre na rin bago po matapos ang taon. Alam po ninyo, napakaswerte po natin dito sa Maynila, lalo na po dito sa Distrito 5, dahil nandito po si Yorme at po nandito ang inyong po congressman, si Amado Bagatsing. Napakaswerte po natin dahil pareho-pareho po kami ang ipinaglalaban po namin ang mga kalusugan po ninyo. Lalo-lalo na po sa ating mga nanay, tatay, lolo, lola, sa ating po mga senior citizen, napakahalaga po dito. Libreng gamot, libreng pagpapagamot. Doon nga nagpapunta po nga ako kay Kong Amado sa opisina niya, nalaman ko na meron po kayo dito sa Kabaka ng 2 makina ng 2D Eco. Milyon-milyon po ang halaga niyan. Libre. Laboratory test, libre. Maintenance, amlodipine, losartan, metformin, libre. Sabi ni Lolo, ang tanong po ni Lolo, ang Robuski daw ba libre? Saka Viagra? Sabi ni Lolo dito, may narinig ako, wala po ako, hindi raw po libre yun, pero kay Senador Dante Marcoleta, pwede po tayong makahingi nun. Kasi gumagamit po si Senador Dante Marcoleta nun. Okay? So, maraming salamat. Of course, magagawa po natin itong lahat. Itong libreng gamot, libreng pagpapagamot. Ito po ang ipinaglalaban po natin. Gamot mo, sagot ko. Maliwanag na maliwanag po. Itong sinimulan natin sa Kongreso, ipagpapatuloy po natin ito sa Senado kapag tayo po ay pinalad sa tulong po ninyo. Ang gusto po natin, wala ni isang kababayan natin, wala ni isang Pilipino ang kailangang magmakaawa, halos lumuhod, parang nagmamalimos, para lang po matulungan, lalo na sa pagkakasakit. Sabi ko nga, napakaswerte po ng Maynila, hindi po ito kailangang gawin. Pero paano po yung mga may kamag-anak sa probinsya, yung mga may kaibigan sa ibang lugar, halos nagmamakaawa, lumuluhod, parang namamalimos, para lang po matulungan, lalo na sa pagkakasakit. Tigilan na po natin ito, kaya po ang sisiguraduhin ko, pag tayo po ay napunta sa Senado, sisiguraduhin po natin lahat ng batas na gagawin natin ay patungkol sa pagkakaroon ng libreng gamot, libreng pagpapagamot. Gamot mo, sagot ko. Kailangan kapag lumabas kayo ng bahay sa tuwing umaga, wala kayong pangamba, wala kayong takot na kung ano man ang mangyari o may magkasakit, wala kayong pera. Paglabas nyo, panatag ang loob nyo, merong sasagot ng gastusin po ninyo. Magagawa lang po natin yan, lalo na dito sa Maynila. Kung ang kasama po natin, ako po, malaking karangalan po sa akin at malaking kagalakan na ako po ay naisama ni Yorme sa Yorme's Choice. Kaya magagawa lang po natin yan dito, lalo na sa Maynila. Kung ang kasama po natin ay straight Yorme's Choice, sa pangunguna po ng ating Yorme Isko Moreno, ang kanya pong Vice Mayor Chia Atienza, and of course, ang ating pong konsehal, Be, I love you, Konsehal Borromeo, Konsehal Espiritu, Konsehal Hison, Konsehal Ignacio, Konsehal Loriano, Konsehal Yupango, and of course, ang ating pong ginagalangan, ang ating pong Congressman Amado Bagatsing. Maraming salamat po
sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na kabaka, nandito mamaya po sa pagtatapos ng ating programa. Huwag po kayong tatayo agad. Diyan na po kayo sa inyong mga upuan. Dahil ba, kung hindi nyo pa nababalitaan, mamaya, Santa Claus is coming to town. Ay, pag wala kayo sa upuan nyo, wala. Tapos, huwag nyo pong tatanggalin yung inyong bracelet. Yan. Okay. Okay ba? Okay ba? Ayan, happy days are here again. Lahat po ng mga rehistradong pangalan sa ating event sa hapong ito ay may chance ang manalo ng raffle prize ngayon. Bumunutin ito ng ating special guest sa ating Tokyono. Umpisa na po natin para may oras ko ng ating mga inampalaan na ang kanilang pag-judge. Dahil sa unang grupo pa lang, medyo alam natin, mahirap na trabaho yan. For our first batch of raffle prizes, dapat